Noong nakarang linggo ay sinimulan po natin ang ating pong pag-aaral na ito ay nagmula sa aklat ng Hebrew chapter 12, verse 1 and the following, na kung saan ay ating pong pinag-aralan ang ilang mga bagay-bagay na mga dapat po nating gawin upang tayo po ay patuloy na patuloy sa ating pong pamumuhay bilang mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. At sa umagang ito, nais ko pong muli na ating pong balikan itong aklat ng Hebrew chapter 12, beginning verse 1 up to verse 4. Na dito natin muli sisimulan yung ating pong pag-aaral sa mga oras na ito. Dahil gaya po na nasabi ko po sa inyo, ang tema ng ating pong ministry na ating pong lalakaran itong taon ng 2022 is Crossing Over. Na alam naman po natin na itong buhay po natin, itong taon ng 2022 ay punong-puno ng mga challenges, punong-puno ng mga unexpected na moves of God sa ating pong mga buhay. Marami pong mga mga gagawin ng Diyos na hindi po natin inaasahan. Pero marami rin pong mga mangyayari at magaganap sa ating pong mga buhay na hindi rin po natin inaasahan. Kaya kailangan lamang po natin na ituon po natin patuloy ang ating pong paningin sa ating pong Panginoon. Hebrew chapter 12, beginning verse 1 up to verse 4. Sabi po dito ng salita ng ating Panginoon, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders us, and the sin that easily entangles us, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes unto Jesus, the pioneer, the author, and the perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart." Palakpakan po natin ang pagkakabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Kung ating pong titignang maigi at susuriing maigi itong talatang ito na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya noong mga panahon na iyon, dahil ang mga mananampalataya ay napakarami ang kanilang mga pinagdaraanan sa buhay. Ang dami po nilang mga nararanasan sa kanilang pong buhay bilang isang mananampalataya. At isang bagay ang nais pong bigyan po natin ng pansin po dito, ay yung sinasabi po ni Apostol Pablo na tayong mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, tayo ay inahintulad sa isang atleta, to an athlete. At itong pagiging atleta po natin ay kinukonsider na tayo ay bilang mga runner, mga mananakbo, o marathoner na sinasabi po. At itong takbuhin na ating pong lalakbayin ay hindi po isang short distance na pagtakbo o isang maigsing paligsahan, kundi habang tayo po ay merong hininga at merong buhay na ipinagkakatiwala ng ating pong Panginoon, ang takbuhin na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ay isang mahaba at matagal na takbuhin. Ibig sabihin, ang ating pong paglalakbay ay hindi panandalian lamang. Ito'y mahaba, ito'y matagal, minsan nakakapagod,
minsan pwede tayong makaranas ng discouragement and disappointment sa ating pong mga buhay. Pero tandaan po natin, masalimuot man yung takbuhin na meron po tayo. Punong-puno man ito ng pagsubok, trials and difficulties in life. Pero isang bagay ang nakakasigurado po tayo. Ano man ang sinimulan ng Diyos sa ating pong mga buhay, ito ay Kanyang tatapusin. Amen? Kung ito ang pangako ng ating pong Panginoon, dapat ang bawat isa po sa atin, pag sinimulan po nating ihakbang ang ating pong mga paa para lakaran ang takbuhin at ang buhay na idinisenyo ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Anuman yung ating pong mga pagdaanan, anuman yung ating pong maranasan sa ating pong mga buhay, wag na wag po tayong titigil. Ang dahilan kung bakit binigyan tayo ng pagkakataon na ating ihakbang at ating pong gawin ang unang hakbang sa ating pong mga buhay dahil nais ng ating pong Panginoon na hindi lamang isang hakbang ang ating pong gagawin, kundi may pangalawang hakbang, may pangatlong hakbang, at marami pang hakbang ang ating gagawin sa ating pong mga buhay. Meron pong naganap na paligsahan, at ito ay paligsahan ng dalawang klase ng hayop. Ito'y paligsahan ng isang rabbit at paligsahan ito ng isang pagong. At doon sa paligsahan, yung nagmamay-ari ng rabbit at yung nagmamay-ari po ng pagong ay excited na kanilang pakawalan yung kanilang mga alaga at makita na yung kanilang alaga ay hindi lamang magtapos doon sa paligsahan na kanilang gagawin, kundi higit sa lahat, sila ay mananalo. So, lahat ng mga nanunood sa paligsahan na iyon para kanilang masaksihan at makita kung sino ang mananalo sa rabbit at doon sa pagong, ay lahat ay excited. Lahat nagpapalakpakan at naghihiyawan dahil excited nilang makita kung sino sa dalawang hayop na ito ang magtatagumpay at magpapatuloy. So, yung may-ari ng rabbit, hinawakan niya yung kanyang alaga. At yung may-ari ng pagong, hinawakan niya rin ang kanyang alaga. At sila'y pumunta doon sa starting line. At doon sa kanilang pagkakatayo, nung marinig nila yung sinyales na kailangan na nilang bitawan yung kanilang mga alaga, ay kanilang sabay na bitawan ang kanilang mga alaga. Nung una, itong rabbit na ito ay lumakat at tumakbo ng mabilis. Pero pagdating doon sa gitna, dahil sa tindi ng hiyawan ng mga tao at sa tindi ng palakpakan ng mga tao, itong rabbit na ito ay tumigil at kanyang itinuon ang kanyang paningin sa kanyang kanan at nakita niya ang maraming mga tao na naghihiyawan. Siguro yung iba na naghihiyawan ay tuwan-tuwa at sinasabi nila sa rabbit, "Bilisan mo, sige, bilisan mo." Pero yung iba naman siguro, pagtingin niya, may mga nanunood doon na sinasabi, "Ganon." Parang kinukutya siya. Dinidistract siya. Pagtingin niya sa kanyang kaliwa, ganon din ang kanyang nakita. Iba't ibang reaksyon ng mga mukha at iba't ibang sinasabi ng mga tao na nakapaligid doon sa lugar na iyon. At habang siya'y nakatingin sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa, may mga panahon na unti-unti siyang umuusad pero tumitingin din siya sa kanyang likuran. Samantalang yung kanyang amo ay nandun sa harapan at sinasabi, "Bilisan mo, bilisan mo." Pero itong rabbit na ito
ay nakatingin pa rin sa kanyang kanan at paminsan-minsan tumitingin sa kanyang kaliwa at paminsan-minsan tumitingin sa kanyang likuran. Samantalang itong pagong na nung binitawan ng may-ari, siya ay lumakad ng unti-unti. Medyo mabagal, pero sabi nga, slowly but surely. Mabagal nga, pero sinisigurado naman niya na bawat hakbang niya ay tama. So yung mga tao ay nagpapalakpakan, nagsisigawan. Pero itong pagong na ito, walang pakialam. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang doon sa kanyang amo, na nandun sa unahan, doon sa dulo ng finish line na sinasabi, bilisan mo, kaya mo yan. Kunting panahon lang, makakarating ka na dito sa finish line. At alam niyo po, itong rabbit na ito, masyado siyang na-distract sa kanyang naririnig at sa kanyang nakikita. Samantalang itong pagong na ito, with confidence, with focus, siya'y nagpatuloy. Unti-unti hanggang siya'y nakarating doon sa finish line. Mabagal siya, pero nakafocus siya, nagpatuloy siya, hindi niya inalintana ang anumang distraction, anumang sinasabi, anumang ingay, anumang nangyayari sa kanyang kapaligiran, at siya ay nakarating na una doon sa finish line. Samantalang itong rabbit na ito, nagsimula ng maayos, mabilis, sa kalagitnaan tumigil dahil na-distract siya sa ingay, sa sinasabi, sa nangyayari sa kanyang kapaligiran, at paminsan-minsan siya ay tumitingin sa kanyang pinanggalingan. Anong aral ang makikita po natin dito sa bagay na ito at sa pangyayaring ito? Marami sa atin para tayong mga rabbit. Sa umpisa, mabibilis po tayo, excited tayo lagi. On fire tayo sa simula. Pero habang tayo nagpapatuloy na naglilingkod sa ating Panginoon, na nais na masunod ang kalooban ng Diyos sa ating pong buhay. Pero sa ating pong pagpapatuloy, masyado nating binigyan ng pansin ang ating mga naririnig. Masyado nating binigyan ng pansin ang sinasabi ng iba. At anong nangyari? Naging distracted po tayo. At hindi nyo ba alam, kapatid, the king of distraction is no other than Satan. At ang kanyang plano sa lahat ng mga pinili at tinawag ng ating pong Panginoon ay hindi makapagtapos o makatagpos sa karera o sa lakbayin na ibinigay ng Diyos sa kanila. Dahil ang plano ng kaaway, siya'y naparito para tayo ay sirain, wasakin, pagnakawan at patayin. So anong kanyang ginagawa? Para hindi tayo makapagtapos, hindi natin maabot yung plano ng Diyos o inihanda ng Diyos sa ating pong mga buhay. The king of distraction ay patuloy niyang dinidistract ang mga napakaraming mga mananampalataya. At pag ang isang mananampalataya ay na-distract na, distracted na siya, doon na niya itinutuon ang kanyang sarili. At pag masyado na siyang naapektuhan, na-overwhelm na siya ng mga distraction na nangyayari sa kanyang kapaligiran at sa kanyang naririnig, hindi na siya makakilos. Kaya ano nangyari? Unti-unti na nawawala na yung kanyang focus, nawawala na yung kanyang pananampalataya hanggang siya ay tumigil na. That's why today, pinamagatan ko po ang ating pong pag-aaral na focus, forward, finish well. Hindi lamang tayo dinisenyo ng ating pong Panginoon
to start well, but also to finish well. Kung nakaraan, pinag-aralan po natin, hindi mahalaga kung paano ka nagsimula, kung paano mo ito tatapusin. Pero meron ding disenyo ang Diyos sa bawat isa sa atin. That we need to start right so that we can finish right. We need to start well so that we can finish well. Kasi anumang bagay na sinimulan mo ng tama, siguradong tatapusin mo ito ng tama. Pero ang anumang sinimulan mo ng mali, ito'y magtatapos ng puro mali. Tingnan niyo po, pag ikaw ay nagsuot ng damit na merong butones, pag ito'y sinimulan mo ng wala sa linya, wala sa tamang butas, tatapusin mo ito ng mali. Pero pag ito'y sinimulan mo ng tama, ito ay matatapos ng tama. Kaya nga napakalaga, mga minamahal kong kapatid, kay Kristo, na huwag nating hayaan na tayo ay maging kagaya ng isang rabbit na sinasabi po dito sa kwento. Bakos hayaan natin na maging kagaya tayo ng isang pag-uong. Di baling sa una ay medyo may kabagalan, pero sinimulan naman natin ito ng maayos. At tayo nagpapatuloy, punong-puno ng focus doon sa destinasyon na kailangan nating mapuntahan. Doon sa buhay na kailangan nating makamit sa disenyo ng ating pong Panginoon. At hindi lamang yon, habang tayo ay nakafocus, we need to keep moving forward. Merong mga tao hanggang titig lang sila. Nakafocus ka pero ayaw namang mag-move forward. That's why our topic for today is focus forward and finish well. Amen? Finish well. Bakit? Dahil gusto ng ating pong Panginoon na tayong lahat ay makatagpos sa takbuhin na inatang sa atin ng ating pong Panginoon. So yung pagong, he start well, slowly but surely, and he finished well. He was so focused, and he moved forward slowly with determination and endurance. Okay? Ito yung kailangan po natin. Hindi lamang tayo nakafocus, hindi lamang tayo nag-move forward, hindi lamang dahil gusto nating matapos ng tama at maayos yung takbuhin na meron po tayo, kundi sa ating pong pagpapatuloy, we need to move forward with determination. Determinado tayo na kahit anong pagdaanan natin, kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ng tao, dahil determinado tayo, hindi tayo basta-basta maapektuhan. Ang taong determinado, sabi nga, harangan mo man ng sibat, hindi pa rin ito titigil at hindi pa rin ito aatras. Hindi pa rin susuko. Bakit? Kasi determinado siya. At itong determinasyon na ito ay laging nagmumula sa ating pong Panginoon. Kailangan natin laging hingin ang pagkilos at paggalaw ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kasi siya ang tutulong sa atin. Siya ang maglilid sa atin. At siya ang magtuturo sa atin kung ano yung mga dapat po natin gawin sa ating pong paglalakbay. Para ano? Para hindi tayo maligaw. Kasi maraming naglalakbay na naliligaw. Hindi pa nagtatagal, naliligaw na. Masyado na silang na-impluensyahan ng takbo ng sanlibutan ito. That's why Apostle says in Romans chapter 12 verse 1, therefore, my dear brothers, I urge you
to offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to Him, as your personal act of worship. At anong sinabi doon sa sumunod na talata? Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may able to know what God's perfect will in your life. Paano natin malalaman ang kalooban at mainam na plano ng Diyos sa ating pong mga buhay kung masyado po tayong naiimpluwensyahan ng sanlibutan ito? Alam niyo po, meron pong warning si Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Dahil nga hindi madali ang buhay ng isang sumusunod sa ating pong Panginoon. Meron po siyang sinabi na kailangan ang bawat mananampalataya ay nakafocus sa ating pong Panginoon. Habang sila ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay, sa kanilang paglakad, sa takbuhin na ibinigay sa kanila ng ating pong Panginoon. No? In Hebrews chapter 2, verse 1, sabi po dito, for this reason, we must pay closer attention to the things we have heard, or we may drift away. Maging maingat daw tayo. Bigyan daw natin ng masusi at matinding atensyon ang mga bagay-bagay na ating napakinggan, ating napag-aralan, at ating tinanggap na pagtuturo sa pamamagitan ng salita ng ating pong Panginoon. Para ano? So that we will not be drift away. Huwag daw tayong naaanod palayo sa kalooban at plano ng Diyos sa ating pong mga buhay. Dahil hindi natin masyadong binibigyan ng pansin ang mga salita ng Diyos na ating pong napakinggan at ating pong natutunan, na ipinangaral ng maraming mga nagturo sa atin, tayo ay unti-unting naaanod at napapalayo sa ating Panginoon, at tayo ay hindi na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kaya ang warning ni Apostol Pablo sa bawat mananampalataya ng mga panahon na yon, bigyan ng pansin. Pay attention to every word, to every teaching that we heard. In Hebrews chapter 10, verse 36, sabi po dito, sapagkat kailangan ninyo ng pagtsatsaga. Sa wikang Ingles, endurance, upang inyong matanggap ang ipinangako ng Diyos pagkatapos nyong magawa ang kanyang kalooban. So hindi lamang daw natin bibigyan ng matinding pansin ang bawat katuruan, ang bawat salita ng Diyos na ating pong napakinggan at tinanggap, kundi kailangan din natin na tayo ay magtiyaga. Not only that we need to be focused, moving forward with determination, but we need to move forward with endurance. Maging matyaga po tayo. Maging mapagmatiis po tayo. Hindi tayo basta-basta sumusuko at nagpapaapekto sa mga nangyayari at nagaganap sa ating kapaligiran at higit sa lahat sa ating pong mga buhay. In Hebrews chapter 2 verse 12, sabi din ni Apostol Pablo,
Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Sabi ganon, may mga panahon sa buhay daw ng mga mananampalataya na sa kanilang pagsunod sa Diyos, sa kanilang paglakad doon sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon, na marami sa kanila ay tatalikod sa Diyos. Hihiwalay sa ating pong Panginoon. At alam nyo, pag ang isang mananampalataya, dahil sa grabing mga nangyayari sa kanyang buhay, at hinayaan niya na siya ay masyadong maimpluwensyahan ng mundong ito, marami sa mga panahon na darating, at hindi lamang sa mga panahon na darating, ito'y nangyayari na sa ating kapanahunan, na hindi lamang sila tumatalikod sa Diyos, kundi sila ay lumalayo sa ating pong Panginoon. Sabi nga, on the last days, even the elect and the elite, they will turn away from God. Sila'y tatalikod sa Diyos. Kakalimutan na nila yung mga ginawang kahanga-hanga na mga bagay sa kanilang mga buhay. Nasa panahon tayo na napakahirap ang buhay. Kailangan mapagbantay po tayo. Kailangan maging maingat po tayo. Bantayan po natin yung ating po mga sarili. Kailangan natin na mag-undergo ng matinding pagsasanay, ng matinding pagdidisiplina sa ating pong mga sarili. Ano? Dahil kung nung panahon ni Apostol Pablo, marami sa mga tinawag at pinili ng ating Panginoon nakaranas ng kamangamahang gawa ng Diyos sa kanilang buhay, pero sila pa rin ay tumalikod at lumayo sa ating pong Panginoon. At alam niyo po ang nakakalungkot, nawa na ito hindi mangyari sa bawat isa po sa atin. Pag ang isang mananampalataya na naranasan ang kabutihan at katapatan ng Diyos ay lumayo sa Diyos, tumalikod sa ating Panginoon at hinayaan na ang mundong ito ang siyang kumontrol sa kanyang buhay, ang taong ito ay unti-unting mapapahamak. Actually, ang bawat pinili at tinawag ng Diyos, pag tayo ay nasa piling ng Diyos at pag tayo ay nasa kamay at puder ng ating pong Panginoon, hindi tayo maano. Walang sino mang pwedeng manakit sa atin. Maliban lamang pag tayo ay lumayo at umalis sa kalinga at proteksyon ng ating pong Panginoon. So patuloy po tayong lumakad na nakatuon lagi sa ating Panginoon, nagpapatuloy with determination matapos ng maayos ang takbuhin na meron po tayo. Pero higit sa lahat, kailangan natin magdiis. Kailangan natin magtiyaga. Dahil alam natin, ang katyagaan ay bunga ng banal na Espiritu ng Diyos na siyang nananahan sa bawat isa po sa atin. Tingnan po natin muli yung ating pong teksto. In Hebrews chapter 12 verse 1, sabi ganoon, therefore, having so vast a cloud of witnesses surrounding us, and throwing off everything that hinders us, and especially the sin that easily entangles us, let us keep running with endurance
Sabi ganon, let us keep running with endurance the race set before us. So nais ko pong bigyan ng pansin itong salitang endurance. Kung ating pong papansinin, ang buhay po natin ay nakalagay sa isang paligsahan, sa isang karera. Na ang ibig sabihin ng salitang paligsahan o race, in Greek word means agon. Nang ibig sabihin sa English dictionary ay agony. So kung ang paligsahan, the race that God set before us is agon, full of agony. So, the race that set before us demands great energy. Ulitin ko, the race that God set before us demands great energy. Wala pong sino mang atleta na sumabak sa isang paligsahan na lalamya-lamya. Amen? Di ba hindi pa nagsisimula yung laro o yung paligsahan, masyado nang excited ang isang manlalaro? Minsan nga kahit sa kanyang pagwa-warm up pa lang, ay talaga namang makikita mo yung energy niya. Wala naman sigurong nagwa-warm up na. Amen? Walang energy. So sa warm up pa lang, ay makikita mo na yung kanyang energy. So, the race that God set before us, it demands great energy. Kaya nga, sa warm up pa lang, ay talaga namang ibinibigay mo na ng todo yung energy mo. At excited ka na simulan yung paligsahan na iyong sasalihan. Dahil walang sino mang individual na nagdesisyon na sumali sa isang paligsahan na ang laman ng kanyang isipan, yung motivation niya, ako ay matatalo sa paligsahan na aking sasalihan. Hindi, kundi ang bawat motivasyon ng bawat individual na sumasali sa isang paligsahan, anumang paligsahan yan, takbuhan, basketball, volleyball, ano man yan, cycling, swimming, ano man yan, lahat ng motivation na meron ang isang atleta ay para siya ay manalo. To win the prize. Pero to be able for us to get the highest prize ay hindi po madali. That's why we need focus, we need determination, we need endurance, and most of all, we need great energy. We need great activity and effort. Kaya yung iba, tignan mo hindi ka masisiyahan sa isang sumasayaw na masyadong lamya. Di ba sinasabi natin, wala namang ka-effort yan. Sumayaw pa siya. O kaya naman, umawit para bagang umaawit siya sa isang patay. Walang ka-effort. Pero anumang bagay na ginagawa mo, na ito'y binigyan mo ng grabing enerhiya, grabing effort, grabing activity, hindi ka lamang masisiyahan at hindi lamang masisiyahan yung nakatingin sa iyo. Ngunit
higit sa lahat, makikita mo ang kaganapan at katuparan ng mga bagay na iyong ginagawa. Amen! Kaya tingnan niyo po, lahat ng mga successful na mga tao ay naglaan ng grabing enerhiya sa kanilang ginagawa. Sa bawat responsibilidad na meron sila. Nag-exert sila ng matinding activity at higit sa lahat ng effort. Yes, we need to exert more effort, great effort, but most of all, we need the grace of God para maging matagumpay po tayo at maabot po natin yung dulo ng ating pong mga karera sa ating pong mga buhay. So race demands great energy, activity, and effort. So we need to run with great effort and perseverance. Kailangan natin na magtiis, magtiyaga. Huwag nating hayaan na yung kapaguran na meron po tayo ay maging dahilan para tayo huminto at tayo ay sumuko na. Pero alam nyo kapatid, merong isang sekreto. Pag ikaw ay nakakaranas na ng kapaguran, huwag mong kakalimutan ang paanyaya ng ating pong Panginoon. Ano ang kanyang paanyaya? Hali kayo. Come. Amen? Hali kayo, kayong lahat na napapagal at nabibigatan. Lumapit kanino? Sa Diyos. Manatili sa kanyang presensya. Because in His presence, there is fullness of joy. Sa presensya ng Diyos, doon tayo makakahugot ng lakas mula sa Kanya. That's why even the book of Isaiah says, those who wait, those who stay in the presence of God, they were like an eagle. Para silang mga agila, para silang pakpak ng agila. Sila'y lalakad ng lalakad, hindi mapapagod. Sila'y tatakbo ng tatakbo, hindi sila manghihina. Bakit? Because they learn to come into the presence of God. They learn how to stay in the presence of God. Pag sila ay nakakaramdam na ng pagkapagod at panghihina. Amen? The word endurance in Greek word means hopa mane. Hopa mane. Na ang ibig sabihin sa English dictionary is to stay under. Amen? Lahat tayo ay makakaranas ng mga hindi kanais-nais na bagay at pangyayari sa ating pong mga buhay. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, keep running with endurance the race set before us. Bakit kaya? Dahil alam na Apostol Pablo, sa ating pong pagkatawag bilang mga mananampalataya, maglilingkod sa Diyos, mamumuhay na merong kabanhalan, mamumuhay ng kaaya-aya at kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Alam na Apostol Pablo na hindi ito madali. That's why we need endurance. That we need to stay under pressure. Anumang pressure, anumang trials, anumang difficulties, anumang mga masasakit na mga salita na ating napapakinggan o tinatanggap, anuman ang nangyayari sa ating kapaligiran, we need to be focused. At magpapatuloy po tayo. We will endure under pressure.
We will endure under trials and difficulties. Amen? Hallelujah. At itong endurance na ito ay hindi mo mahahanap at hindi mo makakamit kung saan-saan. Kaya huwag kang magbabad kung saan-saan at kung kani-kanino. Magbabad ka sa Diyos. Magbabad ka sa Kanyang mga salita. Then you will receive endurance to be able for us to endure under trials, under difficulties, under pressure. Hallelujah. Hopa mane. To stay under. Ibig sabihin, ang taong punong-puno ng pagtitiis at pagtatyaga ay hindi sumusuko. Amen? Hindi sumusuko. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, huwag kang sumuko. Nagsisimula ka pa lang. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo si Apostol Pablo, nung sinabi niyang, keep running with endurance the race set before us. Ito'y naranasan niya rin. Hindi siya tumigil. Kahit ang dami niyang naranasan na mga bagay na hindi ka nais-nais sa kanyang buhay. Actually nga, yung kanyang naranasan, baka wala pa sa kalingkingan yung mga naranasan natin sa ating pong mga buhay. Simple lang yung mga nararanasan natin, pero siya, grabe ang kanyang naranasan. Diba, nakulong siya, nabartulina siya, pinagtangkahan ang kanyang buhay, ilang beses siyang nakulong, ilang araw at ilang gabi siyang palutang-lutang doon sa karagatan dahil yung kanyang sinasakyan ay nasira at nawasak. Marami pang iba na hindi ka nais-nais, na hindi maganda ang naranasan ni Apostol Pablo. Pero nakakaya niya pa rin sabihin sa bawat mananampalataya na nakikita niya nahihirapan na, gusto nang sumuko, sabi niya, keep running with endurance to the race that's set before us. Nakakaya niya pa rin encourage yung iba, palakasin yung iba, at sabihin niya, kaya mo yan, magpatuloy ka. Amen? Be an encourager. Be an encouragement to others. Meron pong isang Kenyan athlete, itong mga African or Kenyan, ito yung mga lahi ng mga tao na magagaling sa takbuhan. Hindi lamang sa short distance, pero kadalasan, ito yung mga tumatakbo ng ila-ilang kilometro. No? Mga marathoner, itong mga Kenyan or African people. At kadalasan, sila yung mga nagcha-champion sa Olympics, sa World Track and Fields. No? Sila yung mga nagcha-champion, itong mga Africans at mga Kenyans. At merong isang Kenyan athlete na sumali po sa isang kompetisyon. Sa dinami-dami ng mga sumali, so, matagal, mahaba yung kompetisyon. Mahaba yung takbuhan na nangyari. So, hindi nagtagal, halos lahat ng mga atleta ay nakarating na sa finish line. At dumating na yung time na i-award na kung sino yung nagtapos na una, pangalawa at pangatlo. At during doon sa ceremony na nangyayari sa awarding ceremony, ay biglang ang mga tao ay napatingin doon sa entrance ng oval.
Kasi merong isang atleta na kasama sa paligsahan na biglang pumasok at tumatakbo pa rin. At itong atletang ito na Kenyan ay kasama doon sa mga grupo ng mga sumali doon sa paligsahan na actually, nung mga oras na siya pumasok na sa oval, ay oras na nai-award na kung sino ang nanalo. Pero itong Kenyan athlete na ito, kahit na panahon na at oras na ng awarding ceremony, hindi pa rin siya tumigil hanggat hindi niya nararating yung finish line. At alam niyo po, ang nangyari, hindi masyadong napansin yung awarding ceremony na nangyayari, kundi lahat ng tingin ng mga tao doon sa stadium na yon, sa oval na yon, ay nandoon sa Kenyan runner na yon. Napahanga sila sa kanyang determinasyon. Napahanga sila sa kanyang ginawa. Dahil para sa kanya, hindi yung first prize, hindi yung second prize, hindi yung third prize ang ninasa niya, kundi ang ninais niya ay siya'y makapagtagpos doon sa karera na kanyang sinimulan. At dahil sa bagay na iyon, nagbigay ng grabing inspirasyon at encouragement sa mga tao. Nasabi nga ng isang writer, champions finish what they start. Ang isang champion daw ay tinatapos niya kung ano ang kanyang sinimulan. Tayo, mga minamahal kong kapatid, meron pa ba tayong desire para tapusin yung mga bagay na sinimulan natin sa ating pong buhay? Meron pa ba tayong desire na tapusin yung ating pong pagkatawag sa ating pong Panginoon bilang mga mananampalataya? O dumating na tayo sa punto ng ating pong mga buhay na ayaw na natin? Huli naman na ako Nagkasala na naman ako Nakagawa na naman ako ng kapalpakan Kapatid, hindi mahalaga kung ikaw ay nakagawa ng kapalpakan ulit. Hindi mahalaga kung ikaw ay hindi nakaabot ulit sa pamantayan ng ating Panginoon. Basta ang mahalaga sa panahon na ikaw ay nadadapa at ikaw ay nagkakamali, muli kang bumabangon at ikaw ay nanunumbalik sa ating Panginoon. Hindi binibilang kung ilang beses kang nadadapa. Hindi binibilang kung ilang beses kang nagkakamali. Ang tinitingnan dito, kung ilang beses kang tumatayo at muli kang nagpapatuloy sa iyong pagkatawag sa ating pong Panginoon. Amen? We as a Christian, we need to finish what we started. Not by our own strength, not by our own ability, but by the grace and help of God. Kailangan natin lagi ang biyaya at tulong ng Diyos para matagpos natin ang anumang pagkatawag na meron tayo sa ating pong Panginoon. Dahil ang pangako ng Diyos, kung ano ang kanyang sinimulan sa atin, ito ay kanyang tatapusin. Amen? Ito ang i-declare natin sa ating mga buhay para hindi tayo mawalan ng pag-asa at makapagpatuloy tayo. Yung lagi nating i-declare sa ating mga buhay na anuman ang sinimulan ng Diyos sa buhay ko, ito ay kanyang tatapusin. Amen? Ito ang magbibigay sa atin ng encouragement.
Ito magbibigay sa atin ng kapamaraanan para tayo makapagpatuloy. Dahil alam natin na ang ating pong Panginoon, He is the Alpha and the Omega. Siya ang simula at dulo ng ating buhay. So run with endurance. Pangalawa na kailangan natin gawin, remove the encumbrances. Alisin daw natin, we need to remove every weight that we have na nagiging hadlang sa ating pong pagpapatuloy. Alam niyo po ang mga African and Kenyans na mga runner. Pag inyong tinitignan ang kanilang mga body build ay very skinny po sila. Mga payat. At talagang minimaintain nila yung ganung figure ng kanilang mga katawan. Para hindi sila mag-i-struggle sa kanilang pagtakbo. Dahil yung bigat ng isang atleta ay meron din pong factor sa kanyang pagtakbo, kaya hindi siya nakakatakbo ng mabilis at hindi siya nakakatagal sa paligsahan o sa karera. Kadalasan yung mga payat, yun ang mga mabibilis at yun ang mga ma-stamina. Okay? Ma-resistensya. Kaya minimaintain nila yung kanilang figure, yung kanilang mga katawan. At kadalasan, sila ay nagsusuot ng magagaan na mga short at na mga damit na pangitaas. Hanggat maaari nga, short talaga at talagang sobrang gaan, nipis ng kanilang isusuot. Para pag sila ay pinagpawisan, pag ito inabsorb ng kanilang damit, mabilis na ito ay matuyo. Kasi kung isusuot mo cotton na medyo makapal, pag ikaw ay pinagpawisan ng gusto, i-absorb ng damit mo na cotton na makapal yung pawis. So yung pang nagiging dahilan para ikaw ay maging mabagal. Nararamdaman mo yung bigat. Kaya tingnan nyo, kadalasan lahat ng kanilang mga kasuotan ay magagaan. Pati ang kanilang mga running shoe ay magagaan. Okay? Magagaan. Para walang hadlang at walang kabigatan sa kanilang pagtakbo at pagpapatuloy. So ano po yung mga dapat nating tanggalin? What are the things that we need to remove sa ating pong mga buhay? Those weights, those sins that we have. Alam natin ano ba yun? Ano ba yung mga bagay-bagay na nakakahadlang sa iyong pagpapatuloy? Social media ba? Boyfriend ba? Girlfriend ba? Bisyo? O impluwensya ng iyong kaibigan? Negosyo? Trabaho? Whatever it is. That it weights you down para hindi ka makapagpatuloy. Sabi nga, we need to remove all of these things and run the race that's set before us. Alam niyo, marami tayong mga baggage sa buhay na nagpapahirap sa atin. Hindi ko na kailangan pang isa-isahin. Alam niyo po yun. Alam niyo kung ano yung mga bagay-bagay na nagiging distraction sa inyo pong buhay bilang isang mananampalataya. Huwag nating hayaan na ito mga bagay na ito na meron tayo sa ating pong mga buhay. Relasyon sa kapatid, relasyon sa kaibigan,
relasyon sa ibang tao, sa boyfriend, sa girlfriend, sa iyong asawa, sa negosyo, sa trabaho, ano man yan, huwag nating hayaan na ito ang maging dahilan para tayo ay hindi makapagpatuloy. Gawin natin ang mga bagay na ito ay maging dahilan para magkaroon tayo ng inspirasyon, magkaroon tayo ng encouragement na ito ang tutulong sa atin para tayo ay makapagpatuloy. Mga kasalanan, mga bagay-bagay na ginagawa natin na hindi kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. We need to cut it off. We need to remove all of these things so that we can continue to run the race that God set before us. Amen? Pangatlo, remember the encouragement. Alam ko po, simula nung tayo po ay nagdesisyon na maglingkod sa ating pong Panginoon, we receive and we heard a lot of encouragement from other people. We receive a lot of encouragement from the Word of God, from the promises of God. We receive a lot of encouragement through the life of those who serve God before us. Mga naunang naglingkod sa Diyos, heroes of faith, maraming mga encouragement na nagbigay sa atin sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pagsunod, sa kanilang pagpapatuloy. Sabi nga doon, we need to remember those encouragements. Amen? Huwag natin kakalimutan. In Hebrews chapter 11, makikita po natin diyan kung paano sinabi ni Apostol Pablo yung iba't ibang mga nauna na tinawag, naglingkod sa Diyos, na grabe yung kanilang mga pamumuhay, na ang daming mga pinagdaanan sa buhay, trials, difficulties, problems, sickness and diseases. Lahat ang dami nilang naranasan. But they remain faithful serving the Lord. Hallelujah. I repeat, they remain faithful serving the Lord. If they're able to finish the race that God set before them, mga minamahal kong kapatid, we can do it also. Hello? Kung nakaya nilang tapusin yung takbuhin na binigay sa kanila ng Diyos sa dami ng kanilang mga pinagdaanan sa buhay, kapatid, we can do it also. Kaya natin itagpos ang takbuhin na meron po tayo. Dahil ang Diyos na sumama sa kanila, yun din ang Diyos na sasama sa atin. Yung Diyos na nagbigay sa kanila ng katagumpayan, yun din ang Diyos na magbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen? Because His grace is more than enough to each and every one of us. Hallelujah! So ano ang dapat natin gawin? So that those encouragement, it will help us to continue to move forward. We need to look around. We need to look around. Hindi para bigyan pansin yung mga nakaka-discourage na mga salita, para bigyan ng pansin yung mga nakaka-discourage na mga bukha, o nakaka-discourage na mga pangyayari, o nakaka-discourage na mga reaksyon at facial expression. Amen? Sino bang may encourage pag nakita mo yung kanyang mukha ay nakasimangot? Amen? Pero pag nakangiti at punong-puno ng kagalakan at acceptance, yung facial expression niya, di ba may encourage ka rin? So we need to look around. Kanino? Sa lahat ng mga spectator, sa lahat ng mga witnesses,
sa lahat ng mga nakapaligid sa atin, mga tao na merong ugali na ang sinasabi, kaya mo yan! Go, go, go lang! Kahit i-cancel ka, ayos lang! Kahit batuhin ka, batuhin mo rin ang hamburger. Sana all. Amen? So we need to look around. To whom? To a crowd of witnesses. Alam niyo ang sinasabi ni Apostol Pablo? We are surrounded by such a crowd of witnesses. By a cloud of witnesses. Alam niyo kung sino itong mga witnesses na ito? Those heroes of faith. Yung mga nauna sa atin, na grabe ang kanilang pinagdahanan, na hanggang ngayon, hindi makakalimutan yung kanilang pananampalataya, yung sakripisyo, yung kanilang pagsunod sa Diyos. Huwag mong ituon ang pansin mo sa mga tao na walang nangyari sa buhay. Huwag mong gawing inspirasyon yung mga tao na walang mga ginagawang kaaya-aya at makakatulong sa iyong buhay. Maglaan ka ng atensyon at ituon mo ang iyong paningin sa mga tao na merong mga natapos, may mga pinagwagian sa buhay. Naging overcomer. They are more than conquerors. Amen? Para makapagbigay sa atin ng encouragement. Hallelujah! Second, not only we need to look around, but we need to look up. We need to look up. To whom? To Jesus. Because Jesus is the pioneer, is the author, and the perfecter of our faith. Hallelujah! Kung siya ang simula at kaganapan ng ating pananampalataya, bakit mo itutuon ang iyong paningin sa mga bagay na hindi nakakatulong sa iyong paglago? Fix your eyes unto Jesus. Look up. Naalala ko tuloy yung isang sikat na eskwelahan o college school doon sa Escolta, na ang isa sa mga pinaka tema nila ay yung salitang, look up, young man, look up. Kasi ang taong laging nakatingin sa itaas ay nagtatagumpay. Amen? Hindi sinabi ng ating Panginoon that we need to look back. Ang katotohanan nga, sabi ganoon, kalimutan ang iyong nakaraan. Kalimutan ang mga nangyari ng mga unang panahon. But we need to look up unto Jesus. Amen? And lastly, we need to look forward. Hallelujah! Bakit natin itutuon ang ating paningin sa hinaharap? Bakit hindi sa kanan? Bakit hindi sa kaliwa? Bakit hindi doon sa likod? Sabi ni Apostol Pablo, keep running with endurance for the race that God set before us. Amen? Dahil yung focus po natin, kaya tayo nagpapatuloy with full of endurance, with determination, amen, full of encouragement, looking unto Jesus alone, because nais natin na makamit natin yung gantimpala. Amen? At ano ang gantimpalang ito? Hindi pilak, hindi ginto, hindi gawa ng tao. Ang gantimpalang ito na ating ninanais, walang iba, ang putong na korona, ang buhay na walang hanggan. The crown of
the reason why we endure. Why we are so determined to move forward and finish well the rest. The race that God set before us. Because of the crown of life. Yung buhay na walang hanggan. Dahil ayaw natin na tayo ay ma-disqualify. Ayaw natin na sa ating pagpapagal ay hindi natin makamit ang bagay na ito. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hindi ako sumusuntok sa hangin. At sabi ni Apostol Pablo pa, I ran a good race. I fought a good fight. I finished the race and I kept the faith. Hallelujah. So we need to look forward. Ituon lamang natin ang ating mga sarili doon sa gantimpala, the crown of life. Before we pray, Apostle Paul says to the Romans, in Romans chapter 15, verse 4 and 5, the Word of God says, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance, though in the scriptures, and the encouragement they provide, we might have hope. And in verse 5, may the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had, so that with one mind and one voice you may glorify the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin sa ating pong Panginoon. Grabing salita ng Diyos ang ating pong tinanggap sa mga oras na ito, na nagbigay sa atin muli ng encouragement. Nagbigay muli sa atin ng panibagong desire sa ating mga puso na tayo'y magpatuloy sa ating pong mga lakbayin sa ating pong mga buhay. God wants us to be focused, to move forward, full of endurance and determination, so that we can finish well the race that God set before us. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin. Salamat sa iyong pagkilos at paggalaw sa aming pong kalagitnaan. Salamat sa kanyang kapangyarihan, Panginoon, na aming pong nararanasan. Dahil sa kapahayagan ng iyong mga salita at ng iyong mga mensahe, Panginoon, sa bawat isa po sa amin sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon, dahil dinisenyo mo kami na aming tatapusin
ang karera na meron kami, ang takbuhin na meron kami, na maayos at ng matagumpay. Ama, narito ang iyong mga anak. Kilala mo sila, Panginoon, at alam mo kung ano yung mga nararanasan nilang distraction sa kanilang paglalakbay. Ano mang distraction na ito, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ay aking sinisira at winawasak ang lahat ng mga distraction na ito na siyang pumipigil sa bawat anak mo para sila ay makapagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Oh, in the name of Jesus, I break and I destroy every distraction, oh God, upon their lives, Lord, in Jesus' name. Ito man ay tao, ito man ay trabaho, ito man ay relasyon nila sa kanilang kapwa, kaibigan, gadgets, social media, whatever it is, problem, difficulties, trials, discouragement, disappointment, Lord, in the name of Jesus, I arrest all of these and I destroy in Jesus' name. Oh, Father God, sa oras na ito po, Panginoon, huwag mong hayaan ng iyong mga anak ay maituon nila ang kanilang mga paningin sa mga bagay na ito na nakakadistract. But Lord, we pray today, O God, that help us to be focused, that we need to fix our eyes unto you alone, O God, that we need to look up sa isang Diyos na siyang pinagmumulan at kaganapan ng aming pong pananampalataya. Father God, in the name of Jesus, we ask you, Father God, that you will release not only your anointing upon your people, but we ask you, Lord, that you will release the joy while we are running the race that you have set before us. Lord, we pray that you will release the spirit of endurance, the spirit of determination, hallelujah, to each and every one of us, the spirit of faith. Oh, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, dahil ang aming paningin ay hindi lamang nakatuon sa iyo, kundi doon sa gantimpala na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito, na hindi kayang ibigay ng sino mang tao. Ang gantimpala na aming tinutuunan ng aming paningin ay walang iba, yung putong na korona, ang buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon, sa oras na ito, Lord, I pray that you will release the crown of life to your people right now in Jesus' name. Salamat po, Diyos. At sa oras ding ito, Father God, aming sinisira, winawasak, anumang kapangyarihan ng sakit at karamdaman sa bawat parte ng katawan ng iyong mga anak. In the name of Jesus, we declare, oh God,
healing, miracles, oh God, good health, deliverance in Jesus' name. Lord, in Jesus' name, I release also the peace of God. Ang kapayapaan na nagmumula sa iyo po, Panginoon. Lord, patuloy na pagpalain mo ang bawat isa. I-provide mo ang kanilang pangangailangan. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy na pagpalain mo at ingatan mo ang bawat isa at maging ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Kaya Ama, minsan pa, O Diyos, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at kadakilaan sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Praise the Lord.